susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Bakit kasi dumaan yung truck? Ang ganda na eh. The spicy flavor in their dinakdakan. Ba't ba ako nag-i-English? Natakot ka? Yes. Paano ka natakot? Ganon. Dahil dito sa Totong's Ilocos Papaitan, lagi kayong welcome. Nakagawa ako ng tagline. Kaya nga. Nako, I will send you the bill. Kung ang hanap mo ay ang authentic Ilocos Papaitan at crispy bagnet, hindi mo na kailangang bumiyahe pa norte dahil dito sa Lagro, Quezon City, na-discover natin ang Totong's Ilocos Papaitan at iba pa. Kaya kung ready ka na, sama ka na! Tara, food trip tayo! Magandang araw mga ka-food trip. Nako, nandito tayo ngayon sa Lagro, Quezon City sa Totong's Ilocos Papaitan para matikman ang mga bago ninyo na namang pupuntahan dahil dito matitikman natin ang authentic Ilocos Papaitan, crispy bagnet. Nako, kung makikita ninyo itong nasa harap ko, iba't ibang putahe na galing pa sa norte ang ipapatikim natin sa inyo. Dahil kahit kumakain ako dito, I'm sure malalasahan niyo yung sarap ng kinakain ko. Kasama natin ngayon, syempre, ang may-ari ng Totong's Ilocos Papaitan. Walang iba kundi si Mr. Fernando Tan. Palakpakan! Hello, Fernando! Hello. How are you? Meron ka bang nickname? Ang haba ng Fernando, napapagod kagad ako. Ako si Totong's. Ikaw si Totong. Kaya pala, hahanapin ko pa man din sana kung sino si Totong. Siya ba yung lolo mo or tatay mo? So, ikaw si Totong. Yes. At I can see na napakabata mo, ha? Okay. And for you to open up a restaurant, a food business like this. Ngayon, pag-uusapan natin yan habang tayo ay kumakain ng inyong mga best sellers na balita ko ay nagba-viral. Yes. Oo. Nako mga ka-food trip, itong mga pagkain nila nagba-viral ngayon. Kaya naman, ito yung dapat ninyong ilagay at i-add sa listahan ninyo ng mga dapat puntahan dito sa Quezon City. Ayan. So, Totong, bago ang lahat, bago ako magtanong sa'yo at bago ako mag-usisa, ang luma ng usisa. Oo. Ano ang gusto mong unang matikman ko? Sige, mag-start po muna tayo sa dinakdakan. Dinakdakan. Oh my God, I love dinakdakan. I'm a carnivore through and through, kaya naman, umpisahan na natin ang dinakdakan. So, Totong, ang dinakdakan is a very very Ilocano dish. Yes, po. No? And ako, I'm very familiar with this kasi ito yung isa sa mga paborito kong pagkain dahil nga mataba at masyadong masarap. Ayan. Kung makikita ninyo ang kanilang dinakdakan, nako, kitang-kita yung yung glistening meat. Ayan. Kailangan ko bang iganyan-ganyan para naman matakam kay lalo. O, di ba? Siyempre, kapartner ng kanilang dinakdakan. Magkano nga to? Solely for 130 pesos po. 130 pesos, meron ka ng dinakdakan. May kasama na siyang garlic rice and soup. Yes. Ang soup ninyo gawa saan? Sabaw ng sinigang. Sabaw ng sinigang. Sinigang na ano to? Sinigang na ba? Nag-aagaw yung asim saka yung beefy flavor goodness naman ng baka. Ako, napakasarap. O di ba, ang dami ko nang nasabi, hindi ko pa nga tinitikman yung dinakdakan nila. Tikman na natin. Ayan. O di ba? Naku, sino ba naman ang hindi matatakam dito? Ayoko na magsalita, kakain na ako. Ang arte, naka-fork. Hindi ko malasahan, isa pa. And this time around, dapat may kasama na siyang garlic rice.
Ayaw mo ba? Di ba? Tawag nito. Happy yan, happy. Oo, nag-aagaw yung tamis, yung savory flavor, yung smoky flavor. Tapos yung anghang niya very gentle, very mild. Kaya dun sa mga hindi masyado mahilig sa maanghang, definitely you can tolerate the spicy flavor in their dinakdakan. Ba't ba ako nag-i-English? Oo, kasi napakasarap, napapa-English ako sa sarap. Oo, at dahil dyan, pahigop muna ng isa pang ng sabaw. Oo, pagka ganitong sabaw, ginaganito na, hindi na dapat kinukutsara. Ayan. So, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin bago ako makalimot sa sarap ng pagkain. Yes. Paano nagsimula ang Totongs? Actually, we started in humble beginnings po talaga. May banchetto po kami nakita na opportunity. Tapos, sabi ko sa nanay ko, magbili tayo ng table, tsaka mga lalagyanan ng mga sabaw ng sinigang, sabaw ng papaitan, tsaka dinakdakan, tapos magbenta tayo. I want to represent authentic Ilocano dishes that was made by you, sabi. And sabi niya, sige, let's take a risk. And what inspired you? Kasi it will take courage eh. Kailangan may tapang ka para mag-open ng isang food business dahil lalo na ngayon dito sa Pilipinas, ang mga eateries, mga restaurant talagang para silang nagsusulputan. Opo. Kanto-kanto talaga may makikita kang bago. So hindi ka ba natakot sa kompetensya? Takot. Natakot ka? Yes. Paano ka natakot? Ganon. Sabi ko, hindi ako ready. Sabi ko, actually, nung pinag-uusapan namin, takot na takot ako. Sabi ko, kaya ba natin to? Parang magtatrabaho na lang ulit ako sa Makati, tapos okay na yun. So, nag-resign ka sa trabaho mo? Yes. Para mag-open ng business? Yes. I was a fresh graduate back then. Tapos nag-work agad ako pagka-graduate ko. Pero I've always think na parang there's a business side of me na hindi ko pa natatry. Iniisip ko nga yan. Feeling ko, may mga tao talaga na very business-minded. And talagang in every situation, makikita mo yung business opportunity. And talagang tinapangan mo lang talaga yung loob mo para magbukas. Tumapang po ako nung nakita ko sarili ko sa bus na araw-araw ka nagko-commute from Fairview to Makati, araw-araw. Tapos sabi ko, Lalo na ngayon, ang hirap. Kung magawa ko ito, may magbabago sa akin. Kaya sabi ko, pinagkatiwalaan ko yung decision ko, tsaka ng nanay ko, tsaka yung inspiration ko rin, yung kuya kong may autism. Oo. Sabi ko, nag-work siya dito every now and then. Ini-involve nyo siya. Yes. Okay, napaka-inspiring naman ng story. So, anong year nagbukas ang Totongs? That was 2023. 23. So, Yes. tapos na ang pandemic. Oo, naka-recover na kahit papano. Okay. And unti-unti, nagdadatingan na, bumabalik na uli yung mga parokyano and nagkakaroon na ng tapang yung iba na kumain sa labas, no? Yes. So, tamang-tama pala yung opening ninyo. At dahil dyan, dahil sa nag-open na kayo, i-open uli natin ang ating taste buds. Susunod nating titikman. Ano ang gusto mong ipatikim sa akin? Next naman po natin, papaitan. Papaitan. Nako, sige. Teka lang ha, bagong papaitan, isa pang subo nito. Kasi napakasarap. Ang harap. Saktong-sakto, no? Pero, buti lang hindi ko nakalimutan yung pangalan ko. Tapos sabi nila, pagka masarap, makakalimutan mo yung pangalan mo. Yes. Tong na ang tawag ko sa kanya. Close na po kami. Let's taste na kami. Oo. Itong papaitan na to, ito ang mismong pangalan ng restaurant ninyo. So, ibig sabihin ito ang pinaka-specialty mo. Ayan. Sige, hindi na ako magpapatumpik-tumpik, titikman ko na. And bago ang lahat, walang luma. Alam mo, bagay na bagay ang papaitan, lalo na ngayong tag-ulan. Yes. Yan, hindi lang sa inuman. Pa. At syempre, kailangan May kalamansi. may kalamansi Yes. para nababalance yung flavor. Pero masarap na, ha? Nako, sandali titikman ko ulit kung magaling nga ba talaga yung nagluto ng papaitan na to. Nako, Papagalitan ko yun. meron ako sa inyong papakita.
isang papaitan na tawag nito, way of eating papaitan, the Ilocos way, the Ilocano way. Kain, higop ng sabaw, kagat ng sili. Ang anghang. Naanghangan ako bigla. Pero hindi, naka-perfect siya. Isip ko naman masarap ang kalalo. Hindi, alam mo, yung spiciness nung heat nung sili, it added to the flavor. Kaya naman guys, vlogger na vlogger, di ba? Guys, napakasarap ng papaitan nila. Di ba, usually pag sinabi natin papaitan, akala natin mapait. Yes. Hindi naman eh. Tapos, yung may kalamansi pa, tapos yung sili, naku, the perfect combination. Oo. Isama mo na yung garlic rice. Chef's kiss. Pero, tanungin kita, sinong nagluluto ng papaitan? I take pride with having my mom by my side. Siya po ang nagluluto day in and day out ng papaitan po natin. Ang mom mo. Yes. Sino to? Si Mami Mayet. Mami Mayet. Teka lang isa siya. Mami Mayet! 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 Mami Mayet! 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 Oh, nandiyan ka pala. Hello po. Di ba napaka-natural? Nandiyan ka naman pala. Mga kaibigan, ito po si Mami Mayet, ang mami, nanay, ang ina ni Totong na siyang nagluluto ng ating papaitan. O, di ba? Love na love ni Love na Totong. love ko yan. Love ko na rin si Mami Yes. Mayet. O, di ba? Nako, Mami Mayet, upo ka dyan, join us. Gusto mo ba? Parang ayaw mo naman. Sabi tayo ma. Halika, join ka dito. Habang tinitikman ko yung napakasarap mong papaitan, paano mo ito niluluto? Buong araw mo ba itong pinapakuluan? Ganyan? Pinapalambot ko po mabuti yung yung baka at saka yung tuwalya, mga tuwalya. Ang sarap ng Tapos, tuwalya. Yes. Yung papait po mismo, galing pa mismo ng Ilocos. Ah, talaga? Kasi from Ilocos po talaga ako, bandang Bigan. Ay. Ngayon, dahil ang family ko, ang business nila sa Ilocos ay magkakarne. Naglilitsyon, Oo. nagkakatay ng mga baka, yung mga kapitbahay namin. So, yung papait mismo, kinukuha nila doon at pinapadala dito mismo. So, Kasi hindi ako pinapadala lang ba o bumabiyahe talaga kayo papuntang... May biyahe po yung pinsan ko papunta dito sa Manila at least mga once a week. Once a week, so weekly. So, tapos mga ilang kilong karne o karning Kasi pampapaitan? malalaki po yung aming mga kaldero. Talagang bulto-bultuhan po Yes. yan. Kasi hinihiwan namin yung halos. Totong, matanong kita. Mami, sandali tanong ko si Totong. Gaano karaming papaitan naman ang nauubos ninyo sa isang araw? More or less, average? Maraming kilos po. Maraming kilos. Yes. Ayun, so marami talaga. Kasi nga dahil nagba-viral yung pagkain nila dito, talagang nauubos. Nauubos. Yes po. So everyday po ba fresh yung papaitan ninyo? Ayan, kita ninyo. Kaya naman po, Marami pong nag-appreciate na malinis, wala siya mga kung ano-ano. Oo. Mahaba yung proseso kasi di ba usually pag kumain ka ng papaitan, masebo. ay, Kasi ako po, pinapakuluan ko na siya, pinapatulog ko muna yung sabaw, tapos pag lumabas na yung sebo, tinatanggal ko pa yung sebo. Yes. Kaya pag kumain ka, wala na siyang sebo kasi. ayan ang napansin ko Bad for the health yun. sa papaitan nila, walang kasebo-sebo. Kung makikita ninyo, very healthy. Pengi ako mga 2 tabo mamaya, mami, Yes ha? po. Kasi papaitan siya pero hindi siya ganun ka risky kainin, lalo na dun sa mga nagme-maintenance na dyan at sa mga medyo concerned at very health conscious, no? Yes po. True. Yung papaitan po nila dito, wala po akong kasebo-sebong nakita. And although sabi nila, it's part of the joy of eating papaitan, pero yun nga, if you are more on the safer side, please come and taste their papaitan kasi napakasarap. Napakasarap at lalo na pagka merong sili. Ay, ano naman ako?
Pag napapadaan sa Ilocano. dila, pag napapadaan sa dila, medyo maanghang. Oo. Nako, ang flavors, Mami Mayet, talagang hindi mo pagkakaila, napapaitan talaga. Kasi yung iba minsan naglalasang sinigang. Ay, yes. Minsan naglalasang bulalo. Ayan. So, mabalik tayo. So, Mami Mayet, nung nag-decide si Totong na mag-open ng restaurant, hindi ka ba na parang ang bata mo pa, may experience ka ba sa ganyan? Baka hindi pumatok, ganon. May mga concern ka bang ganon? Actually, Wala. yun naman na kasi yung choice niya eh. Yun na yung choice niya eh. Kasi nag-corporate world na rin siya eh. Nag-work din siya. Oo. Kaya tapos naisip niya na parang gusto niyang mag-business. Oo. At the same time kasi, yung brother niya, which is our firstborn child, meron siyang autism. Oo. Yung kuya niya is may autism. Oo. So gusto niya din na magkaroon ng pagkabisihan yung kuya niya. So, nag-work siya rito, may schedule siya na nag-dishwasher Oo. siya and all. Oo. Kasi, yun nga, may disability nga Oo. siya. So, proud din siya sa sarili niya na meron siyang ginagawa. Oo, nakatulong yung business sa kanya para mas maging siya, magkaroon siya ng responsibility as a human being kahit nasa loob siya ng autism spectrum. Ayun. So, may schedule siya na pumupunta siya rito, maghuhugas siya, Oo. maghuhugas siya ng table. Oo. Na-appreciate ng mga tao. That's very nice. That's very nice. So, Totong, meron akong tanong sa'yo. Gaano ka-challenging yung business nung kabubukas mo pa lang? Pero, bago ka sumagot, magbabalik ang Tara Food Trip dito lang sa DATV. Sometimes in our lives, when things go wrong, we all have sorrow. But if we are wise, I do what's right. We know that there's always tomorrow. I give my best. I keep caring. Lean on me when you're not strong, and I'll be My your friend friend. from the Philippines. I'll help you carry on. I am charm. I am the Philippines. Lean on me. Ayan, nagbabalik po tayo sa Tara Food Trip. Welcome back to me and to our show, Tara Food Trip. Kanina may iniwan tayong tanong para kay Totong. Totong, how's business when you first opened it? Gaano ka-challenging nung una kang nagbukas? Was the biggest struggle po talaga sa amin. Mahirap po talaga pag nagsisimula ka kasi ang una mong inakala sa business owner na pagka nagtayo ka tapos nag-invest ka ng sakripisyo ka ng pera, babalik agad lahat ng Oo. ginastos mo. Oo. Pero doon ko nalaman na talagang kailangan mo unti-untiin talaga yung work hard, Oo. pakipag-usap sa mga customers, Oo. pakipag-connect sa kanila kung ano ba talaga mga gusto nila and how they would like their Ilocos papaitan or bagnet Oo. to be provided. Oo, kasi lalo na before, no, hindi pa kilala eh. So, wala pang idea yung mga tao kung ano yung magiging lasa bago kayo magkaroon ng mga parang regular customers, no? So talagang kailangan patunayan sa lasa at sarap ng pagkain. And I'm sure ngayon meron na kayong mga consistent na mga customers, mga regular na mga ika nga ng lolo ko, mga parokyano, ganon. Ang luma na naman nung word ko. Teka lang, bago ko makalimutan, magkano tong papaitan na kinain ko? Totong si Ilocos papaitan na beef is
price on 130 pesos. Pero pwede rin ba ako mag-order ng papaitan lang? Halimbawa, pagka may ganap sa bahay, ganon. Pwede po kayo mag-order ng bulk in terms of pwede siya nakalagay sa container. Oo. Or pwede pong multiple cups po siya. Meron ka Depende bang po sa gusto. price range nun? Ano ang price range natin? Yung kasing last na ano namin is meron kaming 250 good for 3 to 4 person. O marami na. Oo. And good for 3 to 4 persons at 250, malaki na yon. Oo. O kaya sulit na sulit naman mga ka-food trip. Diyos ko. So kailangan mag-move on at muna tayo sa papaitan at baka mamaya hindi ko na ito maiwanan. Subukan naman natin ngayon ang alin ang gusto mo? Ang ano ba to? Sisig? Sisig, bagnet o parang gusto kong i-last ang bagnet. Save the best for last. Unahin natin ang, alam niyo ba, paborito ko tong nakatingin sa akin, ang Ilocos vegan longganisa. Maliban sa ang cute niya, ay alam ko garlicky ang flavor ng vegan longganisa. Hindi direct from Ilocos din, direct from vegan. Pag hindi vegan, hindi na siya vegan longganisa, di ba? So, kaya nga vegan ang kulit ko rin. So anyways, hindi siya matamis. Oo. At dahil dyan, parang kailangan ko ng suka. Anong suka po to? Di ba may mga iba't ibang suka ngayon? Yung ano yun? Sukang Ilocos. Sukang Ilocos. Ayan. Konti muna. Dahil nako, napakasarap ng vegan. Langganisa. Hindi po yung vegan na probinsya yung masarap. Masarap siyang puntahan. Pero yung vegan langganisa, alam ko masarap to. Isa pa, hindi ko na naman nalasahan. Actually, yun yung favorite ko dyan. Favorite mo? Out of all the meals that are here, yan talaga yung parati kang binabalik-balikan. Oo. Saka alam nyo naman, pagka longganisa ang kinain mo, buong araw yung bigahay mo, longganisa na rin. Kaaway mo na lahat sa jeep. Saka sa FX. Pag ayaw mong matabihan, hinga ka lang na malalim. Ang sarap ng vegan longganisa. Thank you. At syempre, magkano po ito? 130 rin ba? Yes. 130 yung mga, parang itong mga kinakain natin, mga combo meals, ano? So, may kasama siyang soup, ganyan. May itlog, may garlic rice. So ngayon, Totong, ilan ang staff mo dito sa restaurant mo? Currently, we have 2 staffs. Plus ako, I always take pride on myself na nandito ako parate, my parents are always visiting, ensuring na lahat ng quality namin is consistent. Oo. So hands-on ka talaga, which is very important mga ka-food trips sa yung mga gusto mag-business dyan. Being hands-on on your business is very important para ma-monitor mo talaga muna, lalo na kung startup, no? Na business person ka. Oo. Lalo na first business ganyan, para ma-monitor mo yung operations and all, wala kang mapabayaan, wala kang ma-overlook, ganun. Kala mo naman, sino kong eksperto nagsasabi. Pero this is what I heard from all the other entrepreneurs na na-interview ko na rin dito sa Tara Food Trip. Isa yun sa mga pinakaunang-unang talagang dapat gawin, ano, yung pagiging hands-on. And I'm glad you're doing that. And I'm very, you know what, I'm very proud of Totong kasi at a very young age, ilang taon ka na, Tong? 27 years. 27 years old, talagang na-push niya yung vision niya na magkaroon ng food restaurant or food business. At dahil dyan, sandali, last na po to, promise, sama ko ba yung sinulid? Alam mo, di ba, bata tayo, minsan kinakain na natin yung sinulid. Kasi ayaw na nating alisin sa langganisa. Gutom na kasi. Tama po ba yun? O ako lang talaga kumakain ng sinulid sa langganisa. Kasama ka rin. Kumakain ka rin ng sinulid. Oo, wag lang. Lunch break natin yan. Wag naman yung mahabang sinulid. Okay na yung sinulid ng langganisa. Sarap. 130. At dahil dyan, please welcome ang kanilang sisig pork to, no? Yes. Pork sisig. Ayan. Charan. Siyempre, ang sisig hahaluin dapat. At pipigaan ng Kalamansi. kalamansi.
O, di ba? Nagtinidor pa ako. Nalaglag din naman yung mga buto. Kainin natin. Sarap naman. Alam mo, kailangan pigilan yung sarili ko pag kumakain ng ganito. Tapos masasarap. Kasi ayaw mo nang tigilan. Ayoko na po silang interviewin. Gusto ko lang kumain. Nakakataka. Masarap. Kumain ka kasi. Mami, kain po. Hindi. Hati tayo. Busog na kami pag busog ka. Ah, yes. Di ba? Mga banat naman ni Totong. Siyempre. Ayan. Ayun ang sinasabi natin. Businessman na businessman yung yung tawag nito, galawan. Oo. Ganon. Masarap po yung, masarap po yung sisig. Pag sisig ba, 130 rin? O, di ba? Yung ganito karaming sisig, makaka-extra rice ka na ng mga 3, ganyan, 4. Ngayon, Tong, meron akong sa iyong tanong. Sa tingin mo ba, in a year, 2 years, or 3 years time, magkakaroon ka ng expansion or magkakaroon ka ng another branch? Yes. Gustong-gusto natin. Wow! Oo. Pangarap natin yun. As a business person, kung meron ka talagang goal na mag-provide ng quality na dish na Ilocano, katulad ng akin, at meron ka mga goal sa buhay na ma-provide, mapasaya yung mga tao, mabigyan sila ng quality service, hindi ka mag-shy away from opportunities na makapag-expand, makapag-provide ng iba pang mga businesses. Kasi alam mo sa puso mo na ikaw may nagagawa kang tama. Oh, di ba? Oo, di ba? Ayan, ang mga ganyan dapat yung mga sagutan pagka may interview, lalo na sa sa mga food business. True. Pero Mami Mayet, nako, sabi niya, mag-e-expand. Paano na yan? Mas madaming papaitan ang lulutuin mo. Okay lang po sa akin yun. Kayang-kaya naman. Oo. Ayan. Saka by that time, may mga katulong ka na kasi lumalago na ang business. Pero ngayon, baby steps muna, no? Baby steps. At dahil sa eto hindi to baby steps. This is delicious step. Dahil naman, eto na ang ating finale, of course. Not saving the best for last kasi lahat sila is talagang masasarap. Ito po ang kanilang bagnet. Ayan. Tong, ano ang kaibahan ng bagnet sa lechon kawali? Ang lechon kawali, piniprito siya on the go lang. Kapag ka na-provide na yung pork sa'yo, lulutuin mo na yun, yun yung lechon kawali. Pero we take pride in preparing our bagnet kasi we pre-fry them. Tapos, it's a long process of preparing. I-fry mo siya, tapos ilalabas mo siya, tapos mag-fry ka ulit to provide it for So, double fried pala siya? Yes. Okay. So, kaya talagang, crispy dapat. Crispy-licious. Oo. Nako, subukan na natin. Ang kanilang, Diyos ko, crispy bagnet. Buuin ko na. Ano ang masarap sa Ilocos? Ilocanos? Naimas. Naimas. Ayan, ako, napakasarap. Last na, kailangan ko magpapigil. Dahil kung hindi, wala na po kayong aabutan. Bumaw na po kayo dito sa Totong's Ilocos Papaitan at Crispy Bagnet. Nako, at iba pa pala. Kasi ito yung iba pa. Always welcome. Dahil napakasarap ng kanilang mga pagkain, abot kaya, fresh, walang sebo ang papaitan. At, of course, we have to help local, di ba? Ang ating mga local businesses, kailangan nating tulungan dahil nandyan sila, hindi lang para mag-open ng business, kundi para magbigay ng masasarap na pagkain sa abot kayang halaga. Nako, maraming salamat, Totong and Mami Mayet, sa inyong pagpapaunlak sa Tara Food Trip. At Totong, gusto kong imbitahan mo ang ating mga audience para dalawin at tikman ang inyong mga nagsasarapang pagkain dito. Hello everyone, I'm Fernando F. Tan, Totong of Totong's Ilocos Papaitan.
niimbitahan ko po kayong lahat para bumisita dito sa Totong's para matikman niyo po lahat ng Totong's Ilocos Papaitan dishes, bagnet, papaitan, lahat. And if may mga event po kayo, niimbitahan po namin kayo. You can contact us at our social media, Totong's Ilocos Papaitan de Papa, or you could contact me by our number 0917-875-5800. Bukas po kami from 10 a.m. to 10 p.m. Monday to Saturday. Ayan, nako, maraming salamat ulit, Mami Mayet, Totong, sa pagpapaunlak. Yes, din po. And nako, mga ka-food trip, ayan ha, meron na naman kayong bagong pupuntahan. Dahil dito sa Totong's Ilocos Papaitan, lagi kayong welcome. O, nakagawa ako ng tagline. Yeah, nga. Nako, I will send you the bill. Nako, hanggang sa susunod po nating masarap na episode na naman dito sa Tara Food Trip. I'm your host, Ben Espina. Hanggang sa susunod. Bye!